Meron kasi ako. Sasain mo ako. Morning. Hindi na pala ako magluluto ng ulam kasi may ulam pa. Yung niluto kong tutangkad lalong kahapon. So, yun. Magsasain na ako. Tsaka, yun ako ng gatas. Payat ko na. Payat ko na, payat. Hindi ako nag-vlog. Kaya lagi nakatapon siya. Tapos, kakainin na natin ito ngayon. Kasi, ngayon yung expiry date niya. May expire na yung gardenia ko ngayon. Wala na, kunti na ako kain. Sus na. Kunti na ako kain.
kanin mamaya. Kasi hindi pwedeng pabayaan yun, guys. Kahit luto na, magkukok pa rin siya. Ganyan ka astig yung ano ko. Rice cooker. Init. Di ako nag-aircon kahapon whole day. Di ako nag-aircon whole day and whole night. Kasi malamig ngayon, parang mainit. Ano kaya? Wala kaya taga na meals. I'm not feeling well. Kasi meron ako. Masakit puso ko. Masakit yung puso. Ganyan ako guys pag meron. Hindi ako pwedeng maglakad-lakad pag meron ako kasi yung dysmenorrhea ko. Pwede akong himatayin sa sobrang sakit. Kaya pag meron ako, nasa bahay lang talaga ako. Ang pinapay na lang siguro ako guys. Pero mamaya ito na kainin ko for dinner. Kasi hindi ako kakain ng rice. Maya kakain ako ng rice. Ito muna kakainin ko. Wala na akong tinapay. Order kaya ako. Order niya. Sa SM na kasi meron nito eh. Sa KCC Mall wala. SM lang merong gardenia. Iba kasi pag may tinapay ka talaga guys. Kasi if in case gutumin ka, kakain ka lang neto, di ba? Okay na yun dyan mo. Madali kasi ma-expire. Mga 4 days na ata siya, 5 na. Wala na. Tapos, ngayon, ma-expire na siya ng 19. Kailangan ko na siyang ubusin. Sino mga gumagawa ng ganito? Inaano yung tinapay sa Milo or coffee or gatas. Diba? Pero alam niyo ba guys, ang dami ko ng dami account. Ang daming gumagawa ng account na pangalan ko, picture ko, tapos videos ko. Dina-download nila yung mga live videos ko, tapos i-upload nila dun sa account na ginawa nila na pangalan ko pa din. Ganun ang nangyari. Kasi ang dami na. Kanina may nakita ko. Kasi lahat ng live videos ko, kina-copyright claim ko agad. Yung isa kong live video, hindi ko kasi yun na-set. Hindi ko siya na-copyright claim. Ayun. Kina-copyright claim ng iba. Ganun. Kasi tindi ang social media ngayon guys. Hindi pa na ang mga scammer. Kagabi ko lang na-check sa support inbox na ganun pala. Dinispute ko na. Pero ilang days na. 2 days na ata. Start nung na copyright claim. Kina-copyright claim siya ng iba. Pero dinispute ko na kasi ang daming views. Hindi ko siya pwedeng i-delete kasi sayang. Kaya pala nagdilaw yung akin. Nagdilaw yun siya yung monetization nun ng live videos na yun. Nagdilaw. Hindi na dumagdag yung i-revenue ko dun. Yun pala, kina-copyright claim na ng ibang hayop. Ang
daming mga ano ngayon, sa ulo sa online. Kaya, lesson learned. Dapat in every live videos ko, i-write managers ko na agad. Kasi yung ibang live videos ko hindi nila nagalaw eh. Yun na yung live videos ko na kasi hindi ko siya na-set. Parang gusto ko i-strict yung page ko sa isang country. Gusto ko siyang i-strict. Mahirap talaga guys no, kapag mag-isa ka lang. Yung kunting galaw, yung kunting may voice kang marinig, parang feeling mo may ibang tao. Aray ko. Anong ginagamit mong cover, ma'am? Anong cover? Ayoko nang mabuhay. Mamaya na, ito na yung kakainin ko for dinner. Pag nagluto ako. Nag-coffee po, inom ng tubig. Malakas talaga ako sa tubig, guys. Mabilis maubos sa akin yung tubig. Kaya gusto ko nga sana yung sa mineral water na yung tag 25 pesos. Yun na sana iinumin ko kasi ayoko na umorder ng mga bottled water. Yun nga lang. Yung tiyan ko guys is nag-aarboroto siya sa loob. Meaning hindi niya tanggap yung mga iniinom kong tubig. Hayop. Hayop na tiyan na to. Napaka-sensitive na ng tiyan ko, guys. Kasi ilang araw din yun na yung iniinom ko yung tubig na yun. 3 days. Pagka 2 to 3 days na siya, guys, doon na nagsimula yung tiyan ko. Gumagano na siya lagi. Ganun. Tapos sa isang araw 10 beses ako babalik-balik sa CR. Tapos at the end ng gabi na mga 10 na 11 na 8 PM, wala na akong ma-jebs, tubig na lang. Kaya I decided na babalik ako sa bottled water or kahit hindi siya bottled water, kahit ano, basta na mineral water, siya, distilled water siya. Hindi na pwede yung tiyan ko sa yung ganung tubig. I don't know why, bakit. Sa Maynila naman, yung yung tubig doon na yung parang 25 pesos lang din. Hindi naman yung tiyan ko. Ano kayang kaibahan ng
tubig dito sa tubig dun. Kasi hindi talaga tanggap ng tiyan ko eh. Hindi tanggap ng tiyan ko yung tubig dyan. Umiinom naman ako ng mineral water dun sa Maynila. Yung sa galon, by galon. Yung 25 pesos nga. Hindi naman nasisira yung tiyan ko. Wala, normal lang naman. Dito, hindi talaga niya tanggap. So, I need to buy na lang, every grocery ko. So, kailangan ko nang bumili ng distilled water. Like, ito, basta, any kind of basta, siya, distilled siya, purified siya. Yung mga ganito. Ang mayaman na yung tiyan ko, guys. Tapos, hindi pa binigay ni Facebook yung sahod ko. Until now. Tingnan natin yung sinain ko kasi hindi kasi pwedeng iwan yun eh. Nanggigigil ako dun sa rice cooker na yun. Hindi siya pwedeng iwan, guys. Hindi siya pwedeng iwan. Ayan. Parang lata yung rice ko. Pumas natin ang tubig. Ayoko ng lata. Balikan natin ang mga after 5 minutes. Balikan natin siya. Hindi 5 minutes. Mga 2 to 3 minutes lang. Delikado. Hayop na rice cooker na yun. Kagigil. Diba? Sana maibigay na ni Facebook kayong 22. Daming tubig nilagay mo dyan. Oo, hindi ako marunong mag-measure, guys. Sa susunod bukas, o kung magsasayang ako next time, i-measure ko na rin siya dun sa yung cup na mini-measure ko din sa rice. Yun din ang gagamitin ko sa tubig. Lalabas ko na lang yun. Sana ibigay na ni Facebook yung sahod ko ngayon 22. Ang hirap pag hindi pa rin niya binigay. Grabe. April, May, June, July, August. Grabe na yun, guys. Kung hindi pa rin niya ibibigay ngayong August. Hirap na hirap na ako nun. Kung saan na pa nila ibigay sa September. Di pa rin sure yun kung sa September Ibang ko kung pang mga hinahanap nila. So, daming gatas. Yes, okay lang po. Unlean po to, guys, na chocolate. Unlean chocolate. Di ko na kasi take yung milk talaga, guys. Yung milk talaga. Hindi ko na take yun.
Hindi ko mauubos-ubos pag milk talaga siya na pure. So, pinili ko na ng chocolate. Kahit medyo pricey yung chocolate. I will friendship with you. I will friendship with you. Mahina boses mo. Mahina boses ko. Sige, lakasan natin yung boses ko. May katabi kasi ako dyan, guys. Dito. Tatlo kasi yung pinto dito. Parang magkarugtong siya. Pero hindi naman naririnig. Hindi naman sila nila ako maririnig. Kasi dito hindi ko sila naririnig eh. Aray ko. Relationship me. Natatawa ako sa mga yung sa mga English ng mga Indian ba yun? Pakistan. Balikan natin yung rice cooker. Wala akong tiwala sa rice cooker ko eh. Patayin na natin. Tanggalin na natin sa saksakan. Kasi Kasi ulamin ko yung ulam ko paggabi o kahapon, guys. Kasi wala akong ganang kumain. Kahit nafe-feel ko na yung gutom. Kaya nag-coffee na lang muna ako. Mamaya na ako kakain. Kung feeling ko talaga sakit. Gutom na gutom na. Huwag kumain naman akong tinapay. Wala akong kain ng kumain, guys, pag meron ako. Kasi ang sakit ng puson ko. Natanis na lang kung feel ko na talaga yung gutom. Doon kakain na ako doon. Pero kung kaya ko pa, hindi ako kakain. Kasi ng puson ko. Kasi lakas ng dugo ko. Ang hirap maging babae sa totoo lang, guys. Buti may mga lalaki is walang nararamdaman every month. Wala silang mga nararamdaman. Wala silang menstruation every month. Hindi sila nabubuntis. Hindi sila nanganganak. Kaya ang swerte ng mga lalaki. Ang hirap kayo maging babae. Kala lang ito. Hindi pa ako kumain. Kakaluto lang ng rice. Wala pa akong ganang kumain. Maya na. Meron ka na kang bisita. Meron. Kaya I'm not feeling well right now. Pero nag-live pa rin ako. Para may kausap ako kahit papano. Kayo naman mga babae ang pinapaligaya namin. Bakit kayo hindi ba kayo pinapaligaya? Mas mahirap sa amin mga lalaki kung wala kayo sa mundo, idol. Wala talagang tao dito sa mundo kung walang babae. Sino magbubuntis? Walang tao. Hindi dadami yung population kung walang babae. Mahirap maging babae kung walang kasama. Okay lang naman as long as may pera ka. Walang problema kahit ikaw lang mag-isa, kahit babae ka pa. Basta may pera ka talaga. You can live alone forever. Basta may pera ka lang. Mahirap din kung wala kang pera. Kailangan mo talaga ng kasama sa buhay na bubuhay sa'yo. Kailangan mo talaga ng
may bubuhay sa'yo. Pero kung may pera ka naman, madali na lang buhay. Madali lang buhay guys pag may pera ka. Magagawa mo lahat ng gusto mo basta may pera ka. Shout out daw kay Ivan Ortiz. Kaya nga nagigigil na ako kay Facebook. Ang dala, hindi pa binigay yung sahod ko. Ano ba kayo inaantay? Kasi kukuha agad ako ng bank account at saka passbook guys. Yun talaga inaantay ko na lang. Yun na lang talaga inaantay ko, yung sahod ko para ma-secure ko na yung sahod ko. Gusto ko kasi i-passbook lahat ng sahod ko. Kaya dalawang kukunin ko kasi yung bank account. Doon ko ililink yung sahod ko para doon isi-send ni Facebook yung sahod ko. Then after pag na-send na, i-deposit ko agad matik through online sa passbook. Para hindi lang magpunta-punta pa sa bangko. I-online deposit ko na lang diretso. Para maging secure yung ko. Magiging secure yung mga sahod ko. Maiipon ko talaga. Pero yung mga remaining, yung mga sahod ko na mahuhulog dito sa account na ginagamit ko, hindi ko nagagalawin. Kasi yung gagamitin ko for business soon. I don't know ano pa talaga. Maghahanap pa ako ng area. Maghahanap pa ako ng area kung anong magandang negosyo na ipapatayo ko. Madali lang naman yung business case basta may pera ka lang pang puhunan. Pero yung magiging next sahod ko, like for example, sahod ko for September, yun na yung ipapassbook ko. Ilalagay ko na yun sa bangko ko for my savings, for my security, kasi hindi natin alam, di ba? Like for example, sa health natin, hindi natin alam, di ba? So, kailangan may ipon talaga tayo. May itatabi tayo. Parang isi-separate natin yung panggastos natin, pang business natin, isi-separate natin yun sa account. Din separate account din yung pang natin, pang savings. Lalo na yung health natin guys. So, kailangan talaga may nakalaan tayong pera para sa health natin kasi hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam, bigla tayo magkakasakit. At least, may pang-hospital tayo. May pang-bayad tayo sa hospital. Ganun lang yun guys. Tapos, isi-secure ko din pala yung PhilHealth ko. I-update ko yun. At saka yung SSS ko. I-update ko din yun. Ipapalitan ko yun into self-employed. Kasi employed yun guys kasi dati alam niyo na nagtatrabaho ako sa mga malls. Almost mga 8 years ako nagtatrabaho sa mga mall. So yun, kaya naka-employed yung kahit nga yung PhilHealth ko employed yun SSS ko employed. So papalitan ko yun into self-employed. Para ako nang maghuhulog. I-update ko yun kasi laking tulong din ng PhilHealth ko guys. Lalo na dati nung na-hospital ako. Laki ng tulong ng PhilHealth. So yun ang kailangan kong i-update. PhilHealth ko, SSS ko, i-update ko yun kasi pag tumanda ako guys, makakatulong din sa akin yun. Magkakaroon ako ng pension. Siguro, papalitan ko yun into siguro maximum. Yung pinakamalaking hulog para malaki din yung magiging pension ko syempre pag tumanda tayo, kailangan din natin paghandaan yung pagtanda natin. Papalitan ko yun into yung pinakamalaki. Yung malaki yung marireceive mo pag tumanda ka na or sa pension mo. Papalitan ko yun. Ayun, para gusto ko i-secure ko talaga muna pag nakuha ko yung sahod ko guys. I-secure ko talaga muna yung sarili ko. PhilHealth, SSS, i-update ko yun, i-change into self-employed. Kukuha ng bank account, passbook para for my savings, kasi yung passbook for my ko yun guys. Siyempre for my future at saka for my health. Yun ang purpose ng passbook ko. For my future, kasi kailangan ko i-secure ang sarili ko talaga guys kasi wala akong sarili ko lang. Wala akong anak, wala akong sariling family. Pero yung bank account na ginagamit ko currently, kung may pasok man doon na sahod ko, hahayaan ko na lang yan doon. Kasi pang business ko yun. Kasi gusto ko talaga groceries case groceries at saka rice. But yung area, gusto ko humanap ng area na maganda bago ko magsimula ng ganun. Tapos yun, isisecure ko talaga sarili ko.
No matter what happened. Charot. Kasi yung hirap guys ng mag-isa ka tapos wala kang pera. Mahirap. Kailangan may pera ka talaga. Kaya kayo guys, secure na yung sarili niyo. And now I'll take musta. Ano daw? Ikaw lang ba mag-isa sa bahay mo? Yes, lagi po ako mag-isa guys. Ako lang po lagi mag-isa. Kahit sa mga problema ko, ako lang po yung humaharap. Ako lang po yung nagsusolve lahat ng problems ko. Kaya kung magsasabing para na daw akong para na daw akong sino, parang ang yabang ko na, ang sosyal ko. Yung mga taong yun, wala yung kaalam-alam sa mga problemang hinaharap ko. Ako lang mag-isa. Ang kaalam-alam lang ka-idea yun. Kasi lahat ng problema ko, ako lang mag-isa. Hinarap ko yun mag-isa. Sinolve ko yun ng mag-isa. Kaya yung panisabi sa akin ng mga ganun-ganun. Wala yung kaalam-alam sa mga problema mga hinaharap ko guys. Wala yung ka-idea. Kasi ni pagtanong nga wala eh. Puro pang babash. Alam nila paano ako i-bash. Pero yung mga alam ko, sabihin mong alamin nila yung problema ko, tulungan nila ako ng mga problema ko, wala. Ang alam lang nila is ibabash ako. Ibabakbite ako. Isusumbong ako sa mga deeds, mga ginawa ko, mga actions ko na hindi nila gusto. Yun lang yung alam nila guys. Pero sabihin nilang ginabayan ako sa mga problema ko since from the start. Tinanong ako kung okay pa ba ako. Wala. Hindi yun ginawa. Kasi ako naman kasi yung taong guys na pag may problema, hindi ko na yung sinasabi kung kani-kanino. Wala, hindi ko yung sinasabi, hindi ko yung sinishare. Yung sabihin mong humingi ako ng tulong, no, never ko yung ginawa. Lahat yan hinarap ko, sinolve ko in my own. Oo. Sabihin mong may idadamay pa akong ibang tao, may idadamay akong relative sa problema ko, wala, hindi ko, never ko yung ginawa. Natanis na lang except na lang yung time na hospital ako dati, year back 2000, anong year yun? 2011? Kasi na-hospital talaga ako nung days na operahan. So no choice. Kundi, syempre, yung mama ko, yung ganun. But yung currently, lahat hanggang sa gumraduate na ako. Nung nag-aral ako, gumraduate ako. Lahat ng problema ko guys, sinusolo ko yun. At kahit na sinusulo ko yung problema ko, yung problema ng parents ko, hindi ako nagpabaya eh. Sumusupport pa rin ako, nagpapadala ako kahit wala na ako. Ginawa ko pa rin yung part ko, ginawa ko pa rin yung best ko na makatulong ako sa parents ko kahit sarili kong problema, nag-struggle ako. But no one knows about it. Never ako nagpabaya sa mga ibang kapatid na sila lang yung gagastos. Never ko yung ginawa guys. Ginawa ko rin yung part ko na makatulong ako kahit financially. Kahit wala na ako. Kahit yung pera ko is kulang for me, kulang na para sa akin. Kahit yung tipong isusubo ko na lang sana, iniluluwa ko pa. Para makapagbigay man lang ako or sa aking parents, makatulong man lang ako sa aking parents. Lalo na nung time na nagkasakit sila. Ang ginawa ko yun guys. So, yung karapatan nilang husgahan ako, aanuhin ako sa mga actions ko, no? Kasi hindi ko naman gagawin yung mga actions na yun kung there's nothing wrong about it. Kasi kung
tahimik-tahimik ka lang guys or what. Aapihin ka talaga. Abusuhin ka. Okay lang sana abusuhin ka. Ano-anuhin ka kung tinutulungan ka pag may problema ka. Concern siya about sa'yo, yung gano'n. Yung mafe-feel mo na tutulungan ka niya umangat in the future. Pwede, okay lang sa akin yun, pero wala eh. Hindi ko nafe-feel yun. But it's okay. Tuloy pa rin ang buhay. Rodinick Balboa. Hello. Ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay dito sa mundo. Yun kaya ang naano ko guys. Yun talaga masasabi ko. Ang hirap mabuhay dito sa mundo na yung parang salat ka sa lahat ng bagay. Since nung pinanganak ka, puro na lang paghihirap yung naranasan mo. Emotional damage. Yung lumaki ka sa isang pamilya na magulo, kinalakihan mo yung environment na puro away, may mga weapons ka pang makikita like baril, knife, whatsoever. Tapos gutom ka pa kasi salat nga, kulang sa pagkain, walang pera. Tapos ang gulo-gulo pa, puro away. Ang iba magkakapatayan na, magbabarilan na, nag-iitakan na. Yung ganong sitwasyon. Tapos nung lumaki ka na, struggle in life para mabuhay. Tapos need mong gumapang para mabuhay, yung ganun, para ma-survive. Kapag survive ka, yung ganun, tapos kailangan mong mag-isip para makasurvive ka. Kailangan mong kapalan yung mukha mo kahit yung tipong sakit-sakit na sa dibdib guys, yung tipong ang sakit-sakit na sa dibdib mo yung mga naririnig mo, but kailangan mo pa rin tanggapin. It's because may kailangan ka pang bagay na tatapusin, may mga bagay ka pang kailangan mong lagpasan mo na. So ang gagawin mo is kapalan mo muna yung mukha mo para ma-survive mo yung bagay na yun. Kahit feeling mo hindi mo na kaya kasi punong-puno ka na. Yung feeling mo kailangan mong lumayo, pero you are kulang pa, lalo na sa financially. Iba't ibang klaseng abuse. Yung tipong lumaki ka guys na iba't ibang klaseng abuse yung naranasan mo. Emotional abuse, sexually abuse. Sa totoo lang guys, na sexually abuse ako eh. But not totally talaga na may nangyari. But munti ka na. Yung ilang attempt. Naranasan ko din yan guys. Sexual abuse, emotional abuse,
physical abuse, hindi ko na try guys. Pero mas masakit pa ata yung emotional abuse at saka guys, sexually abuse. Yung ganun. Lahat naranasan ko yan guys. Sa totoo lang. Kaya yung sabihin nila na manganganak ako kasi sa edad ko kailangan ko ng manganak. No? Hindi ko hindi ko dadalhin yung anak ko dito sa mundong to kung mararanasan niya yung mga naranasan ko. Yung mga paghihirap since bata pa, yung mga yung environment na hindi okay kasi puro away, tapos hindi basta away kasi may mga ginagamit pang weapon or whatsoever. Tapos nung lumaki na, naranasan yung pagkaroon ng sexual abuse, hindi lang once kundi twice sa tao, hindi lang isang tao naranasan niya yun. Tapos kailangan niyang magkapalan yung mukha niya para makasurvive, yung gano'n. Tapos kailangan niyang lunukin lahat ng mga pinagsasabi sa kanya para lang makasurvive. No? Hindi ako papayag na ganun mararanasan ng maging anak ko. Ayoko siya. Kung ganun ang mararanasan ng maging anak ko in the future, di ko na siya dadalhin dito sa mundo. Di ba rin nang mamatay ako lang mag-isa. Kasi naman magkaroon ako ng anak na wala siyang ibang maranasan kundi ganun yung kundi same sa mga naranasan ko. Well, gusto ko naman talaga magkaanak, but gusto ko financially stable na ako guys. Kahit anong mangyari, stable na talaga ako. May sarili na akong bahay, may sarili na akong sasakyan, whatsoever, negosyo. Yung masasabi kong safety yung magiging anak ko. Safety with discipline, syempre. Gusto ko safety yung anak ko na hindi niya maranasan yung mga naranasan ko. Kahit hindi naman sobra-sobra, but kayang-kaya kong ibigay lahat ng mga needs niya. Pero hindi naman sasabihin na sobra-sobra. Yung laki sa loob na siya, no. Hindi ko naman gagawin yun, but yung tipong mapag-aral ko siya, mabibigyan ko siya ng magandang edukasyon, lahat ng mga gusto niya, kaya kong ibigay. Kung ano yung mga gusto niyang course, like gusto niya mag-doktor, whatsoever, kaya kong ibigay. Lahat ng pagkain na gusto niya kainin, maibigay ko. Kung may mga lugar siyang gustong puntahan, maibigay ko. Yung ganung sitwasyon. Ayoko na maranasan niya na kailangan pa niyang kapalan yung mukha niya para lang sa ibang tao, para lang makapag-survive. Mahirap kaya guys. Mahirap. Iba kasi yung anak kapag nasa poder ng parents niya. Masyado talaga siyang safety guys. Lalo kung nasa poder ka ng parents. Nasa poder ng parents ang isang bata. Maano mo talaga na safety yung bata. Magagabayan talaga ng parents. Pero kung yung anak mo is kahit kanino na lang nakitira, kahit saan lang nakapunta, so ma-expect mo talaga guys na makaka-experience talaga ng iba't ibang klaseng sitwasyon. Oo, survival na lang talaga ang mangyayari niyan. So, ayoko mangyari yun. Kahit ipapatira mo pa yan sa kamag-anak mo, hindi mo pa rin ma-assure na wala yung maranasang iba't ibang klaseng emosyon. O emotional damage. So, iba talaga guys pag nasa poder mo yung anak mo. Magagabayan mo siya. Alam mo kung ano yung mga ginagawa niya. Alam mo kung ano yung nangyari sa kanya. Mamamonitor mo talaga siya.
Kaya sabihin nila, ilang taong ka na, mag-anak ka na. No, hindi ka ganun ka dali, guys, magkaroon ng anak. Malaking obligasyon po yan. Hindi po yung parang baboy lang na basta pinanganak mo lang yan. Kailangan i-secure mo yung future niyan bago mo ipanganak yan dito sa mundong ibabaw. I-secure mo yung future niya na hindi niya maranasan yung, lalo na sa mga naranasan ko. I will make sure na hindi niya maranasan yun. Wala lang. Gusto ko lang umiyak, guys. Kaya nga ako, alam niyo guys, naiingit ako sa mga bata, sa mga ibang anak na hanggang nakapag-graduate sila ng college, nandiyan sila sa poder ng parents nila. In short, nagagabayan sila. In short, hindi ganun kadami yung mga naranasan nilang paghihirap, mga emotion damage, physical, yung mga sexual, hindi nila naranasan yun kasi andyan sila sa poder ng parents nila. In short, safety sila. Kung lalabas man sila, kasamang parents nila. Kung lalabas man sila, sa eskwelahan na diretsyo. Yung masasabi ko, napakahirap ng buhay, lalo na kung lumaki kang salat sa buhay. Pero yun na naging inspiration ko ngayon, guys, na kailangan kong magsumikap sa lahat ng mga naranasan ko. Kailangan kong magsumikap kasi ang hirap talaga ng isang taong walang wala. Mahirap. Kahit kamag-anak mo pa yan, walang exemption. But it's okay. Maging okay din ako soon. Magiging happy din ako soon. Kasi for 30 years sobra, hindi ko pa naranasan yung maging happy talaga totally. Ang gusto ko lang naman talaga is maging happy. Gusto ko lang talaga mag-enjoy. Gusto ko yung mga nakapaligid sa akin, mga positive vibes. Gusto ko yung mga taong alam ko mababait, mapagkatiwalaan kahit nakatalikod ako. Yung mga taong tutulungan akong umangat. Tutulungan akong abutin yung mga gusto kong abutin, yung ganun. Sige na guys, mag-end na ako. Natanggal ko na pala yung rice cooker. Ano, bakit pa lang magpaganda? Wala, nag-share lang pa ako ng mga naranasan ko. Naalala ko kasi ngayon guys. Pag naisip ko kasi lahat ng mga naranasan ko, maiiyak na lang talaga ako. Ako kasi ibang-iba na kasi ako ngayon guys, kasi dati alam ko, ibang-iba ako dati, napakahinhin ko. Basta, pero ngayon parang puro na ng puot at galit yung mga nasa puso ko. Which yun ang gusto kong mawala. Gusto kong mag-heal. Gusto kong matanggal yung mga puot, galit, pagtatampo, disappointment, lahat. Gusto kong matanggal yun sa puso ko. Kasi yun na talaga mga naramdaman ko ngayon guys, habang tumatagal. Kaya gusto ko muna lumayo. Gusto ko muna mapag-isa. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang lumayo. Gusto ko munang mag-heal. Bago ko harapin ulit ang buhay. Di ba? Buhay. Gusto ko munang harapin ulit ang lahat-lahat. Bago ko harapin yun, gusto ko munang maging okay muna talaga. Tapos, after that, gusto ko na lang maging happy. Gagawin ko lahat ng gusto ko na alam ko makapag-happy sa akin. Yun na yung agad after nun. Yun na agad ang gagawin ko guys. Gagawin ko na yung lahat na alam ko happy ako dun.
gusto ko gawin lahat na walang magdidikta kung ano ang dapat kong gawin. No, ayoko ng ganun. Gusto ko gagawin ko kung ano yung nasa isip ko, kung alam ko kung ano yung dapat na alam kong ikakabuti ko in the future. Pero okay lang. Kasi, even though ganun ang mga naranasan ko, guys, binibless at binibless pa rin talaga ako ni Papa God. Hindi yan, feel na feel ko, guys, na hindi niya talaga ako hinahayaan. May angel talaga siyang binigay sa akin na yun ang tutulong talaga sa akin. Oo, alam ko si kay Papa God yun eh. Oo, kasi alam ko hindi talaga niya ako hinayaan ever since the world began. Charot. Kasi sabi na siya lang talagang kakampi ko, guys eh. Siya naman talaga yung kakampi ko as until now. Kahit saan man ako magpunta, alam kong nasa tabi ko lang siya. Ginagabayan niya ako. Kahit ako lang mag-isa lagi. Kaya sabi ko kay Papa God, ikaw nang bahala, Papa God. Hindi ko kasi alam kung ano maging future ko, kung anong mangyari in the future. So sabi ko na lang talaga na, ikaw nang bahala. Kasi wala akong alam. Siya naman talaga nakakaalam, guys, kung ano mangyayari in the future. Like mamaya. Ano mangyayari mamaya, di ba? So, hindi na rin alam. So ipagpasa Diyos ko na lang talaga lahat-lahat. Kasi kahit gaano pa kaganda yung plano mo in the future, like plano mo like ganun, maggaganyan ka, pero yun pala is hindi yun ang ibibigay sa'yo ni Papa God, diba? Iba ang ibibigay sa'yo kasi iba yung plano niya for you. Ganun lang yun. Kaya wag tayo masyadong ma-pressure, guys. Go with the flow na lang tayo sa buhay. Kung may nadidili man, siguro may purpose yun bakit dinilay ni Papa God. Ganun lang yun. Bakit may naharang, kung bakit nagka-problema, kasi may purpose yun. Yun na lang iniisip ko ngayon, guys. Sige na, guys, gamayan ko na. Yes po, Renz Bones Botcales. Lagi naman yan nasa tabi ko lagi, guys. Alam ko namang hindi niya ako pinabayaan. Kasi hindi naman ako aawa sa ganitong sitwasyon kung pinapabayaan niya lang ako. Oo, sobra-sobra pa nga yung mga binibigay niya sa akin. Lalo na pag naibigay na yung sahod ng Facebook. Sobra-sobra talaga, guys. Kasi never ko in-expect. Yun yung sinasabi nila, Papa God, ang hiniling ko lang sa'yo is piso, but ang binigay mo sa akin dollar. Yung ganun. Ang ganun lang yun. So, naglabas lang ako ng guys. Gusto ko lang may labas yun. Kasi wala talaga akong ibang wala kasi nakikinig sa akin, guys. Walang willing na makikinig sa akin. Kasi feeling ko yung mga tao nakapaligid sa akin, nonsense yung mga sinasabi ko. Walang willing na makinig sa akin. Minsan nga, mag-a-attempt ako magsalita, binabara na eh. Chini-change topic na agad eh. Minsan, naranasan ko yun, guys, yung gusto ko sanang mag-share, pero parang binabara agad ako. Pinapalitan agad yung topic. So, yun, pagpatuloy ko pa ba? Hindi na. So, ibig sabihin nun, wala talagang willing makinig sa akin. Walang willing makinig sa akin sa mga sinasabi ko. Walang willing na mag-advise. But it's okay. Sabi ko nga, sariliin ko na lang. Kung may makikinig man, alam kong hindi naman tinatak nila sa isip yun. But it's okay, ganun talaga ang life. Wala talaga makikinig sa'yo, lalo na kung wala kang pera. Dead man ka lang talaga. Gusto ko magpa-massage, guys. Tapos gusto ko magpa-facial kasi ginaganon yung mukha ko nun eh.
Kasi baka masira yung mukha ko pag napa-facial ako. Baka magkaka-pimples ako kasi di pa nilalagyan yun ng mga ano guys. Medisina nila. Baka magka-pimples tuloy ako. Kaya ako na nga lang mag-massage ng mukha ko. Baka masira pa pag pina-facial ko. Pwede siguro massage. Parang gusto ko magpa-massage. And you sing to my mind. Ay, naku. Wala akong ganang kumain, guys. Tulungan nyo naman akong kumain. Cheers. Ganito talaga ako, guys, pag meron ako. Wala akong ganang kumain. Yet I become so numb. The spirits need love until you find within yourself. Ang daming bastos dito. Block man natin to. Sige guys, mag-end na ako. Bye-bye. Thank you so much for watching. See you sa next live ko guys. Bye-bye.